Hello guys, what's up? Blessed day sa inyong lahat. And yun, hindi ko na patatagalin. Proceed na tayo kaagad sa devotion natin. So it's our day 3. So yun, so ang topic natin or ang word ng Lord for today is all about commitment. So sabi dito sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live now in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, yun, so it's all about sacrifice and commitment. So, syempre, si Jesus, siya yung Lord and Savior natin. Alam naman natin na binigay siya ng God the Father upang tayong lahat tubusin yung mga kasalanan natin. And siya yung nagbayad nun. Pinako siya sa krus, namatay, tas nabuhay para sa atin. Okay? So, ganun yung sakripisyo tsaka commitment na ginawa ng Lord para sa atin. So, may tatlo daw na types ng commitment. Unang-una is yung I'll try. So, ito yung pinakamababa daw na commitment pagdating sa commitment. So, ibig sabihin ng I'll try, kumbaga ito yung 50-50. Kumbaga, pagka sinabi ng tao or kung sino man na, ay, sige, try ko lang, ganyan. So, kung yun, either magko-commit siya, either pupunta siya, or o kaya naman, tototohanin niya yung sinasabi niya. Pero, pwede ding hindi. So, yung pangalawa, I'll do my best. So, ito naman yung siguro mga 80 or 80-20, ganun. So, sabi nga sa kanta, di ba? I'll do my best, but my best wasn't good enough. Yun. So, kahit na best mo pa yung ibigay mo, hindi pa din siya enough. So, ano dapat yung commitment na kailangan natin? Ito yung pangatlo. Tinatawag na I'll do whatever it takes. So, ibig sabihin nito, ito yung 100% binibigay mo lahat. Yun yung commitment ng Lord sa atin, na sinacrifice niya yung sarili niyang anak para sa atin. So, yun yung buong-buo na commitment. So, walang doon, hindi siya partial, kundi buong-buo. So, minsan tayo, iniisip natin kung ano ba yung magiging reward. So, 'di ba magko-commit tayo sa isang bagay or sa gagawin natin. Kung ang laging sinasabi natin, ano ba yung makukuha natin doon pagka ginawa ko yan or pag nag-commit ako dyan. So, yun yung natin eh. Yun yung nasa isip natin pagka gusto nating mag-commit. Parang sa kunwari, may nanliligaw ka, gano'n. So, malamang i-commit mo yung sarili mo para sagutin ka nung nililigawan mo. So, siya yung gusto mo. Siya yung gusto mong mapangasawa, gano'n. So, yun yung reward. Amen. So, dapat sa atin din as a Christian, dapat nakakommit din tayo sa Lord. So, nagsasacrifice din tayo para sa Lord. So, ang reward naman is bayad na sa atin eh. Why? Matagal na tayong bayad kasi binayaran na yun ng Diyos. Okay? Na-save tayo, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil kay Jesus Christ. Yun, binayaran na ni Jesus yun. So, kung nagkaroon tayo ng reward, siguro ang pinaka-reward na lang dito is yung joy. Joy in serving. So, worth it naman lahat ng worth it lahat ng sacrifices, ng commitment pagdating sa Lord. And hindi tayo bibiguin ng Lord. Once na commit tayo sa Lord, binigay natin oras natin, binigay natin effort natin, binigay natin yung puso natin sa Lord, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Amen. And laging may kalakip na pangako yun.
So, laging may uncommon favor na binibigay ang Lord once na nag-commit tayo sa Kanya. Amen. And, yun, siguro isa din sa sukli din natin para sa Lord na, alam mo yun, magamit niya. It's a privilege na magamit ng Lord kapag nagsiserve ka na. So, gagamitin ka ng Lord para makasave. Madami ding taong masave or kagaya natin na tumanggap kay Jesus Christ. Yun. And mag-serve tayo wholeheartedly. Huwag nating ibigay lang yung putyo-putyo. Di ba? Yung pagka-free ka lang, ganyan, or ano. So, bigay natin lahat. Ipako natin yung sarili natin sa parang kay Jesus. Pinako siya para sa atin. And sana ganun din yung ibalik natin para sa Lord. So, mag-sacrifice tayo, mag-commit tayo, and in the end, it always magiging worth it in lahat. Amen. So, ito yung pinaka-fulfilling and pinaka-worth it na gagawin mo pag kinomit mo yung sarili mo para sa Lord. Amen. So, yun lang, and I hope magtuloy-tuloy simulan mo nang mag-serve sa church nyo, or sabihin mo dun sa leaders mo or sa pastors nyo na you are willing and gustong-gustong mag-commit para sa Lord. Amen. So yun, sige, para i-close tong short devotion natin, let's all pray. Yun, Father God, muli Panginoon, pinapasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, dakila ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagliligtas mo sa amin, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, na hindi kami naligtas dahil sa mga gawa namin, Panginoon, kundi, Panginoon, dahil sa biyaya mo, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil binigay mo, Panginoon, yung bugtong mong anak, Panginoon, yung nag-iisa mong anak, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Lord, naway, Panginoon, bigyan mo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, na full heart, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Panginoon, mag-serve sa iyo, Panginoon, ng buong puso, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na mag-sacrifice kami, Panginoon, mag-commit kami sa iyo, Panginoon. Dahil, Panginoon, alam namin, Panginoon, na there is joy in serving, O Lord. Salamat, Panginoon, and Lord, naway, Panginoon, yung mga makakanood na ito, Panginoon, magsilbing pagpapalo sa kanila, Panginoon, para isikalaalago pa, Panginoon, ng kanilang mga iglesia, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Maging, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, O Lord. Salamat sa iyo pong lahat. Ang papuri pa, salamat in Jesus' name. Amen. So, yun guys, thank you sa pagsama ulit sa ating short devotion. So, bukas ulit. Alright? So, yun lang, and have a great day. So, salamat. God bless.